It was March 26, 2003. May babae from Leyte na namatay dahil sa atake sa puso. She was pronounced dead clinically by accredited physicians. After 2 hours, siya'y nabuhay muli matapos humingi ng intercession ang attending physician kay San Pedro Calungsod. Maraming Katolikong Pilipino ay kilala o nadinig si San Pedro Calungsod pero hindi naman nila alam ang kanyang kwento. This is about to change in this video. Kamusta? I'm Jeruga, host of this channel. Alright, let's get straight to the point. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pangalawang canonized saint ng Pilipinas, si San Pedro Calungsod. Si Pedro ay pinanganak noong 1654. Walang records kung saan exactly ang birthplace niya because ganyan talaga tayo sa history. Yung mga hamak na tao gaya natin, maswerte na kung may makakilala pa sa atin after 400 years. Maaring galing siya sa Cebu o sa Southern Leyte o sa Iloilo. Pero dahil sakop ng Diocese of Cebu ang lahat ng ito noon, in-known na ng Cebu ang ating santo. Bata pa lang ang ating bida, catechist na siya. Noong 1668, sumali si Pedro sa misyon ng paring si Father Diego Luis de San Vitores, isang Jesuit. Ito yung time na sobrang cool ng mga Jesuits. Cool pa rin naman sila ngayon. What did you say? Pumunta sila sa Islas de los Ladrones o in English, Isles of Thieves. Hindi ko lang kung paano nabudol ang mga ito na pumunta sa isla na may ganoong pangalan. Pero ganyan talaga ang ating Panginoon. Sabi niya, I came not to call the righteous, but sinners. Kaya off they go. And just to let you know, ang mga isla na ito ay pinangalan na ngayong Marianas Islands to honor both Mama Mary at si Maria Ana of Austria, ang Queen Regent of Spain nung time na yon. So hindi lang ang mga tao doon ang nabinyagan, kundi pati ang isla mismo. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa isla na ngayon ay ang modern-day Guam, kung saan binautismo nila ang Chamorro people, ang mga indigenous inhabitants sa lugar na yon. At kung titigil na tayo sa kwento at that point, para bang easy-peasy ang pagkatikay sa lugar na yon, pero hindi. It's no bed of roses, no pleasure cruise. Nakaranas sila ng language barriers dahil hindi pa uso ang Google Translate noon. Nakaranas din sila ng iba't ibang sakit dahil hindi pa uso ang off-lotion noon, let alone Imodium. And worse, sinusungitan pa sila ng mga local sa lugar. Pero si Pedro ay nagpakita ng kakaibang tapang at dedication. No excuses, no complaints, just determination to do what is right. Ilan sa mga kabataan ngayon ang ganito? Next question. Doon na inabot ng 17th birthday si Pedro. Inassist niya si Father Diego magturo ng pananampalataya, magbinyag, and basically, tumulong sa pang-araw-araw na gawain. Mukhang okay naman ang lahat, di ba? Araw-araw ay nagsiselebrate ng Holy Mass ang mga Jesuits doon. Dinidinig nila ang kumpisal ng mga baptized inhabitants doon at nagkaroon din sila ng devotion sa mahal na Birhen. Until may isang Chinese man na kriminal mula sa Manila na na-exile sa Guam na ang pangalan ay Choco, hindi ito si Chocolate ha? Lumalangit na ang kaluluwa ni Chocolate. Itong Choco na ito ay Chaka. Dahil naiinggit siya na hindi na siya ang star ng tribo, kundi ang mga missionaries na ito, nag-spread siya ng chismax tungkol sa ating mga bida. Sinabi niya sa mga villagers na ang mga baptismal waters daw na ginagamit ng mga Katoliko ay may lason. At dahil sa ilang mga bata na nabautismohan ay may sakit na to begin with, namatay sila. At maraming napapaniwala sa fake news ni Choco. Dahil dyan, nakaranas ng matinding persecution ang mga missionaries natin. Pinakamatindi noong April 2, 1672, noong pinuntahan ng dynamic duo natin ang village of Tumon, kung saan nandun ang village chief na si Chief Matapang. Dating Christian itong si Chief. However, itong imbiyer ng Choco ay napapaniwala itong si Chief Tapang tungkol sa fake news na pinapakalat niya. Mula noon ay ayaw na maging Kristiyano ni Chief Matapang. Ilan sa atin ang nakaranas ng ganito? Nakadinig lang ng paninira sa ating simbahan, tinalikuran na ito kagad. Sincerely, honestly, earnestly. Isang araw ay nagkaroon ng pagtitipon sina Pedro, Father Diego at ang natitirang Christian sa village at nagsikantahan sila. Nag-recite din sila at nagsaad ng katekisim. Sumigaw sa inis si Matapang and since then, ninais niyang patayin ang dalawang misyonero. Humingi siya ng tulong sa katsukaran niyang pagano na si Hirao na nung una ay nagpapakipot pa ito. Ayoko yan! EJK yan eh, sabi ni Hirao. Hanggang sa tinawag ni Chief Matapang si Hirao na isang duwag. What's wrong, McFly? Chicken?
At mula noon ay napao siya. Ikaw ba naman ang makilala sa Annals of History sa pangalang Duwag? Yung chief nyo nga na kumbinsi ang mga taong matapang ang itawag sa kanya. Kung ganun, sasama na ako. Ayoko maging duwag. And by the way, true story ito. Tinawag talagang duwag ni matapang si Hirao sa kwento ni San Pedro Calungsod. Fact. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, pabor naman, subscribe naman kayo. Hindi ko na itutuloy ang kwento kung hindi kayo magsasubscribe. Also, kung matutulungan nyo sana ako mahit ang goal nating 30k subscribers, I'd very much appreciate it. Kung magkaroon tayo ng 30k subs, magpapaparty tayo, kaya be one of those. And while you're at it, pakipindot naman ng like button and hit that notification bell. Sino pa ang gusto niyong santo na pagkwentuhan natin dito sa podcast? Bibigyan natin ng The J. Arugasio twist. Let me know sa comments. Alright? Ituloy na natin. Saan ba tayo nahinto? Ayun, isang araw habang wala sa bahay si Chief Tapang, si Pedro at si Father Diego, pumunta sila sa bahay ni Matapang at bininyagan ang kanyang mga baby girls na may consent naman mula sa asawa ni Chief dahil Kristiyano na ang asawa ni Chief. Nung nalaman ni Matapang ito ay napuno siya ng galit. Nag-super saiyan siya. Kasama si Hirao ay sinugod nila ang dalawang misyonero at pinagsisibat ang mga ito. Dahil sa bata pa si Pedro ay kaya niyang iwasan ang mga sibat na mala Keanu Reeves sa The Matrix. Sabi nga nila kung may weapon lang daw si Pedro ay kaya niyang lumaban. Baka hindi San Pedro Calungsod ang pangalan ng hero natin kundi si San Pedro Penduko. However, bad daw yan kaya hindi ito pinayagan ni Father Diego. Bukod doon, hindi talaga pinayagan ni Father na si Pedro ay magdala ng sandata niya. Si Pedro ay may pagkakataong makatakas ngunit pinili niyang manatili para protektahan si Father Diego at ang mga Jesuits na kasama niya. Nagpakita siya ng matinding tapang at pananampalataya nang higit pa kay Chief Matapang. In the end, nasaksak ng sibat si San Pedro Calungsod at bago ito tuluyang namatay ay nabigyan pa ng huling sakramento si Pedro ni Father Diego. Bago rin mapatay si Father Diego ng mga nagwawalang tribesmen. Tinalian ng malaking bato ang kanilang paa, pinaghuhubad, which I find unnecessary, but well, say la vie, at tinapon ang kanilang katawan sa Tumon Bay para lamunin ito ng dagat. Si San Pedro Calungsod ang patron saint ng mga catechist. Tanungin natin ang sarili natin, tayong mga kabataan. Ilan sa mga kabataan ngayon ang gagawin ang ginawa ni San Pedro C? Kapag nasa classroom ka at nakadinig ka ng turo na taliwas sa turo ng simbahan, ilan sa atin ang naglalakas ng loob, sumagot. We live in a society that values comfort above all else, where people will abandon their beliefs at the first sign of inconvenience. Tayo sa panahon natin ngayon, ang kinatatakutan lang natin ay yung tinatawag na social persecution. San Pedro C didn't just talk about faith, he lived it and he died for it. Kaya San Pedro Calungsod, pray for our Filipino youth. Kinanonize ni Pope Benedict XVI si San Pedro Calungsod as the second Filipino saint noong 2012. Sadly, walang first-class relic ang ating santo dahil tinapon sa dagat ang kanyang katawan. Kung may mag-scuba diving siguro sa Marianas Trench, baka mahanap pa nila. Ang meron lang ay second-class relic, yung itak na pinanghataw sa kanyang ulo at leeg, which is currently being venerated. And speaking of relics, I made a whole video about the most insane Catholic saint relics ever. You can watch it right here.